we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Pagkasapos ang lawas ang tawo sa barangay Buhangharo, padayon nga ginaimbestigaran sang kapulisan. 17 ka Chinese nationals nga nadakpan sa raid sa Haro, ginkasuhan na. Bakulod nun nga isa sa 10 outstanding Boy Scouts of the Philippines, kilalahon ta sa spotlight. Hi there mga kapuso, good morning, good morning, good morning. Hi John, you're watching GMA Regional TV Early Edition. Hi Adrian, adlaw naman kita sang Martes, November 7, 2023. Balon tanang mga nagapangunang balita sa Western Visayas. Ako si John Sala, live dire sa GMA Iloilo Station. Ako naman, si Eden Prietos, live na live hikan diri sa GMA Bacol Station. Subong aga, dala sa gihapon namo na madala ko ang mga balita kag impormasyon nga dapat ninyo mahibaluan bangod local news matter. Tutok na, kaya rin ang pinakauling mga balita sa bilog ng Western Visayas. Wow, good news! Mas manubo nga presyo sang gatong ang nagsugalaw sa aton mga motorista subong nga aga. Ini mga kapuso matapos gipatuman na sa mga oil companies sa bugos sa pungsod ang rollback sa presyo sa mga produktong petrolyo. Piso kag 10 sentimos ang ginubo sa presyo sa kada litro sang diesel. Ang kerosene nagnubo naman sang piso kag 5 sentimos kada litro, samtang ang gasolina nagnubo sang 45 sentimos. Bangod hindi mandatory o kung wala sang laying nga nag-require nga magpaidalom sa drug test ang mga nagdaog nga mga kandidato sa nakaligad nga barangay kag SK elections bilang rekisito antes makapungko sa pwesto, kinpahayag ni Iloilo City Mayor Jedi Treñas nga kuntani delikadesa na lang kuno sang mga ini nga mangin ehemplo sa ila nasakupan. Apang suno sa alkalde, pananglitan nga mangin positibo ang isa ka opisyal dapat ini nga magpaidalom sa rehab. Dugang pa sini ang kooperasyon diri sa mga barangay officials ang mangin basehan man sang kooperasyon sang City Hall sa mga ini. Ginpayag man sang LGU nga ini ang mag-provide sang test kits sa mga barangay nga may luyag nga magpaidalom sa drug test. Positive siya din, he will have to undergo rehabilitation. We will report him to the PNP. Pero makaserbisyo mo sa Japan, sir, no? After he is negative. Mga puso, ginatutukan subong sa Bacol City LGU ang plano nga pagsulod sa isa ka PPP o kon Public-Private Partnership kaupod ang third-party contractor sang aukon nga naga-maintinar sang sanitary landfill sang Barangay Felisa kag nag-operate man sang inadlaw nga hakutay sang basura sa syudad. Iniagod masolusyonan ang problema sang problema o kon sang basura sa syudad. Target man sang syudad nga mag-operate sang kaugalingon nga recycling facility kung sa diin 80% sang daily wastage ang i-convert sa mapuslan kag makwartahan nga mga pagkabuta. We will solicit the best offer sa atin. Pero ang 1 year nga contract, labi na gid sa mga amuning operations may not be sufficient for a proponent to put the proper investment. Baka puso kakibot sa mga pumuluyo ang pagkasapo kahapon sang duwa ka mga butkon sa Barangay Tikod, Lapas. Apang mas natublag pagid ang madamo sang matapos naman madiskubrihan ang lawas sang tawo nga wala sang magtimbang nga butkon kag ulo sa Barangay Buhangharo. Ang pinakauli nga investigasyon sa kapulisan kaangot sini ibalonta sa live report ni Kim Salinas. Kim? John, mga kapuso, kahapon gindara na sa punerarya ang nasapuan nga utod nga butkon kag lawas man nga pugot ang ulo kag utod ang butkon kag sa pag usisa man naton sa kapulisan sa aton nga mga kapuso nga may nagkadto nga pamilya
no mga positibo nga ginakumpirmar ang nasapuan nga lawas kag kon mga utod nga bahin sang lawas paagi sa Kamalingking, no kon sa kuko sa Kamalingking kag sa tiil man. So palamang ko tanon gid sa ato mga kapuso diri ang motibo sang krimen kag ano ayhan ang mensahe nga luyag ipalabot sa mga naghimo sini. Pag sabton ini subong nga aga with the Police Major Eduardo Chacon Jr. ang hepe sang Haro Police Station. Sir, daw hindi gid maayo no nga aga limpakapon sa mga pumuloy naton regarding sa sining natabo. Do we have established already sa motibo sang sining krimen and nga amo gid ang pamaagi sang pagpatay sa biktima, sir? Well, sir, good morning. As to the motive, sir, hindi ta pagid man ma-establish gid kung ano gid ang motibo sang ang perpetrator naton kung amo na ka brutal, amo na ka lala bala ang pagpatay nila sang biktima. So sa subong, sir, continuous pa nga amon investigation. Nagapangita po kita sa mga posibleng makabulig sa aton para masolbar ning krimen. Okay. Kahapon man, sir, no, diri sa Barangay Buhang Haro, sa Sako, nga ko din sa puwan ng ining lawas, nga pugot ang ulo, kagutod ang butkon, may nakatapik dira nga karton, kag may nakasulat akong pagpaandam, no, nga babala sa mga pusher na ibalik ang kamay na bakal. Sir, para sa imo, ano ang luyag, ako na mensahe nga luyag ipalabot sang naghimo sila? Well, posible man na, sir, nga gusto nila magaboy sang mensahe para or pakadto sa mga drug pusher or user or ning nagaba negosyo sang illegal nga droga. Pero posible man, sir, nga patalang gina-try nila nga i-divert ang aton nga attention sa iban sa droga or in fact base hindi man bala. So amo na, sir, nga sige gid ang among investigation subong para at least may establish gid naton kung ano gid ang ilang motibo sina nga amo na to ang lawas utod ng ulo, utod ng kamot, pero nga may nakita po kita nga suspected siya bu, 3 ka sa sa iyang underwear dito. So tanan man sa nga gulo gina-entertain naton pero amo man base patalang man bala. Base sa nakasulat ako sa mensahe sa karton, sir, sino ay hanang sa likod sang sininga krimen and obra bala ini sang ginakabig naton, sir, nga vigilante nga grupo? Well, hindi ko, sir, ma-establish gina na, sir, no? Hindi ko gina ma-confirm or nga may mga vigilante dere or may grupo nga gusto patay or papas sining mga drogista. Pero unang taon ta, sir, sa lamang gyapon. Wala man kita kinamatarong nga magkuha sang kabuhi sang siya ka tawo. Bisan ano man na siya kalain. Hindi kita wala kita sang kinamatarong sina nga magpatay siya. Much more mo to ka brutal daw hindi eksakto. Okay. Sir, ang ining insidente nagtugas ang kahadlok no sa mga pumuluyo naton. May dapat balaka-balakan ang aton nga mga residente? Well, kami sa part namon sa police, sir, wala kami nagauntat sang trabaho namon, wala kami nagauntat sang visibility namon sa dalan. 24 hours ara kami sa dalan naga-duty. So hindi nga kaso abi daw pinasahi siya bala. Hindi man siling diretso sa Haro na tabo eh. So wala pa kita kabalo kung dito yan nagalin ng lawas nga to, kung dito siya ginpatay. So kami especially dito sa Haro Police nagakuan sa inyo, nagapasalig sa inyo, obrahon namon ang tanan nga masarangan namon para lang ma-maintain naton diri ang peace and order sa area sang Haro. Alright, amo yan to si Sir Police Major Eduardo Chacon Jr. sa latest regarding sa Sanaiyano nga nasapuan nga mga bahin sang lawas sa Tikod, La Paz kag sa Barangay Buhang Haro. May pagahiwaton no nga press conference ang kapulisan regarding sa siniman nga insidente alas 9 karon sang aga. Pagbantayan ang dugang detalye sa aton iya nga balita karon sa hapon. Amo itong latest John, mga kapuso, diri sa Haro Police Station. Balik dira sa studio. Madamong salamat, Kim Salinas, sa updates.
Kag mga puso sa dugang pag-inyong mga balita, wala pa sang ginasundan nga anggulo ang Bacolod City Police sa kamatayon sa tricycle driver naging kilala kay Gary Boy Lursa. 31 anyo sa gintiro sa Barangay Cabug, Bacolod City pasado las 8 sang tinalikdan nga Nobyembre 2. May tato ka pasaherong biktima sang ginlagasan na kamotorsiklo nga gunman kag gilutang. Unang ginsuspetsahan sa masakay sini nga naglupok lang ang goma sang tricycle apang natukiban nga natiruhan ang driver rason nga nagdiretso ini sa ilamunan. Gindala pa sa ospital ang biktima apang wala na natabangan pa. Sa karon ginatutugan sa Police Station 9 kung may mga pamahog ini nga nabaton antes ang insidente. Hindi man ini kabahin sang drugs watch list sa barangay. Ang iautod, may ginsugid naman to nga mga friends ang biktima. Munang ginaisa-isa naton pamangkot basi ang aton nga biktima nakasugid kung basi may kontra siya or may gadumot sa iya. Mga kapuso, nagapabilin nga mahina ang hangin amihan subong adlaw samtang padayo naman nga nagaluntad ang easterlies. Suno sa pag-asa apektado sang mainit nga hangin nga easterlies ang Palawan, Visayas kag Mindanao. Samtang sa mga isla naman sang Batanes kag Babuyan nagalabot ang amihan. Pero bangod ang kainit kag kapaang ang nagatugas ang pagporma sang madamol nga mga panganod, dapat sa gihapon nga maghanda sa posible nga pag-ulan. Subong agalauman ang pag-ulan sa pila ka bahin sang Western Visayas base sa rainfall forecast ang Metro Weather. Magapadayon nini sini sa halos kabugos nga adlaw apang magahagan-hagan naman karon sa gabi. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Napulo ka mga Boy Scouts sa Bugos nga pungsod ang ginkilala sang damlaglang bilang 10 Outstanding Boy Scouts of the Philippines. Ginpili ang Outstanding Senior Scouts base sa ila community service, pagpakigbahin sa school-related activities, character development, kag sabat sa interview. Kalakip sang ila kadalagaan, ang duha ka tuig nga college scholarship, cash prize kag iban pa nga premyo. Isa sa mga ini ang Bacolodon nga si Jason Paul Mendez. Siya ang kilalahon ta sa Spotlight. Mga puso, Bacolod noon nga bago lang kilala nga isa sa 10 Outstanding Boy Scouts of the Philippines, kilalahon ta sa Spotlight sa bungaga. Hi there mga puso, welcome back. You're still watching GMA Regional TV Early Edition sa mga pamatanon. Areo, standby na kamo, posisyon kamo kag pamati and be inspired gid sa istorya sang aton bisita sa bunga adlaw. Ari mga kapuso, bata pa lang, huben pa lang, pero madamo na sa naagong pasidungog sa iyang ngalan. And recently, he was awarded as among the 10 Outstanding Boy Scouts of the Philippines. Pangmalakasan, ang aton bisita, gikan sa Barangay Madalagan, diri sa City of Smiles, Bacolod City. BSP, ano na sir? Ano ito? Gusto mo ganun, sir? Jason. Jason! Jason Mendez. Sir Jason Mengaga, welcome to the program. How are you? First, congratulations. Thank you. So I'm still feeling overwhelmed. Okay. Since the awarding ceremony was just held last week in the Philippine International Convention Center. Wow. So still a little bit overwhelmed. Still processing it that I'm already part of the 10 Outstanding Boy Scouts of the Philippines. Saludo How's the process like? Kabalo kami hindi nilahog-lahog to begin with because you have more than over 2 million Boy Scout members. These are active members sa Bugos nga Pilipinas. Kalabanan, gani professional na eh. Yes, we're not only focused on the youth, but we have a lot of members who are already professionals, mga doctors, Yes. lawyers, who volunteers in the scouting movement. So they are also included sa 2 million nato na members. Sa pamatsag mo nga abala sa kadamo-damo nag-apply sa kadamo-damo sa inyo hanay diri sa aton ginasaluduhan nga Boy Scouts of the Philippines. Nga ang isa ka Jason Mendez gikan Barangay Mandalagan sa City of Smiles ang nakakuha gid sang pwesto. Yes, so you won't be outstanding overnight. Yes. So it's really a process. And ang ginahambal nila sa Manila during our research, we had a 1-week search. So I was there for a week. And then ginahambal gid, if you will win for the 10 Outstanding Boy Scouts, it's destiny. Yes. Because a lot of scouts are outstanding. Not
not selected scouts, but you have your own way to become outstanding. So it really shows na each of the winner has their own different story. I became active in the youth forum, so it's an avenue na scouts, senior scouts, raise concerns, mga problems namon within the scouting movement. And in that platform, I was elected as the National Scout Representative of the Boy Scouts of the Philippines to its National Executive Board. So I think that's one of the main reasons on why I was chosen to be part of the 10, because my contributions, together with my counterparts, really gave a big effect sa pamatan-on ta diri sa Pilipinas. Hindi lang sa Luzon, hindi lang sa Visayas. Nga man, nahulog ang buot ni Jason Mendez sa BSP sa pagserbisyo sa mga kubos na kinahanglanon pamatan-on kag community all in general. Yes, so ever since I was a young kid, I was really inspired to help and to serve the community. It may be in little ways sa school if mag-serve ka lang sa mass or sa mga gamay nga programs. But ayun, it really molded me nga I will put the community first. So syempre, 'di ba, City of Smiles. So my program is Balik Ngirit. Balik Ngirit, Yes, balik home. Balik Ngirit. Because we catered free dental services sa Barangay Filisate. Syempre, they are one of the poorest of the poor na. So kabudlay sa ila to avail dental procedures. Yeah, the access. We provided free dentures, then dental fluorides para sa mapamatan-on. Tapos dental education, nagapag-abot kami. And it was one of the finalists na program for out of 20. We're actually partners with the Philippine Dental Association. Hopefully this project will continue and will spread not only in Bacolod but in Negros. If pwede ta malabot si Iloilo, why not? Yes, syempre, we are one Western Visayas ang bottom line natin. Sa tunga subong nga sa sininga panahon, in this modern age and time, nga ang kalabanan nga mga pamatanon na inobes, nakulbaan gani mag-ROTC, nakulbaan gani mag-painit, nakulbaan magsulay sa ulang. Nga balakin hanglan, na-expose naton ang aton kaugalingon sa mga prinsipyo sa misyon, core values sa ginapanindugan, sining aton nga BSP kun Boy Scout of the Philippines, sa malawig na nga tinion, nga mga tinuig, dako ang nabulig sa Pilipinas. Yes, so ako, practically speaking, I've learned a lot sa Boy Scouts. And I won't be the same person if not because of the scouting movement. So I think the next generations to come, I would really recommend them to join the scouting movement. It doesn't only teaches you basic life skills, but skills that you're going to bring hasta matigulang ka. Yes, exactly. Ang pagluto sa Boy Scout, mga nataying maghigot ka sang rope. That's a survival skill. Exactly. Dayon. Second, syempre ang core values. To give an example, in the Scout Oath, to do my best. So, you're not just doing anything sa school mo ba. For example, you're a student. You're not just passing an assignment because you have to pass. You're passing it with the best assignment. Wow. So, and lastly, it really opens the world to you. Yeah. You wouldn't expect na today, in the next few months, in the next few years, you're a different scout or a different person because of the scouting movement. It will bring you to greater heights in the future, and for sure, you'll be a changed person after the next few years. There you have it, mga kapuso. Jason Mendez, gikan Barangay Mandalagan. Saludo kami sa imo, sir. Thank you. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Mga puso, ginpasaka na kahapon sa Iloilo City Police Office ang mga kaso kaangot sa cyber sex kag cyber fraud batok sa 17 ka mga Chinese national nga nadakpan sa raid nga ginpasuni ukon sa raid sa ginapasuni cyber sex den sa Barangay Balantang Haro sang Sabado sang Kagahon. Base sa impormasyon ginpagwa sang ICPO, nagapabilin sa custodial facility sang Haro Police Station ang mga arestado. Nagapadayon man investigasyon sa tagiya sang balay nga ginarentahan sa Maini. Na-recover sa balay
balay ang 24 ka computer units, 49 ka cellphones, kag iban pa nga electronic devices sa ginagamit sa mga suspect sa ilang mga transaksyon. Suno sa City Intelligence Unit, ginapadala sa mga suspect ang mga hublas nga litrato kag binastos nga videos sa mga individual nga kalabanan Pinay sa ilang mga kliyente nga foreigners. Pinapacilitate nila ang amo sila nga transaksyon kag may nakita man kita to nga mga nude photos and videos nga ginagamit man nila sa ila transaksyon. Comelec ginpahanumdom ang mga nagpadalagan sa barangay kag SK elections nga magsumiter sang ilang statement of contributions and expenditures sa konsose. Yaring balita. Makahalawat-hawat ang pwesto ni Rogelio nga incumbent barangay kagawad sang Barangay Veterans Village, Iloilo City sa nagligad nga eleksyon. Halin sa ikalimang pwesto sa 2018 elections, ikawalo na lang ini sang nagligad nga eleksyon. Napaslawan man ini nga makapungko liwat sa pwesto na hibaluan kuno sini nga dapat gihapon nga magpasa ini sang iya sose. Amo nang guidelines ng Comelec. Ang ginayang ilagay dito ito may mo tumanon tagid na. Ang nagdaog naman nga punong barangay ginahanda ng iya sose. Kampante kuno ini nga wala ini naglapaw sa required nga gasto sa kampanya. Kinahanglan gid naton nga mag-file sang sose whether nagdaog kita or na-perdi kay dira naton makita kung pila bala ang allowed kung ang kandidato bala nagsunod sa allowable nga dapat lang magasto naton sa pagpadalagan. Santo sa Comelec guidelines, hindi dapat nga maglapaw sa 5 pesos per registered voter sa barangay ang magasto sa isa ka kandidato. Makabig nga election offense kung magsobra diri ang magasto sa isa ka kandidato daog man o kung perde. Mandatory sa nang dalaw nga dapat before the assume dapat kasabit sila sose. Sa November 29 ang deadline sa pagpasa sang sose. John Sala para sa GMA Regional TV Early Edition. Napulo ko mga graduates ang 3 ka mga universidad sa Panay ang nakasulod sa top 10 sa October 2023 Licensure Examination for Fisheries Professionals. Sa resulta, ginpagwa sang damlaglang nagtay sa ikaduwa nga pwesto sanday Allen Patrick Araneta, Klein Clarice Quizon kag Raiza May Guyapales ang UP Visayas Iloilo City. Pangatlo naman si Vanica Boglosa sang Iloilo State University of Fisheries, Sciences and Technology. Pang-apat si Rayland Alegroso. Panglima sanday Carl Braille Rosal kag Jill Ann Marie Moquera. Kaga, pangwalo naman si Hana Raiza Grantoza sang UPV. Pangwalo man si Jereza Rian Magarso sang University of Antique Tibiao Campus. Kag pangnapulo si Christian Dinaga sang UPV Iloilo City. Nagpanguna sa pasinawa na graduate sang Pangasinan State University nga si Adrian de la Cruz. Mga puso, sa Negros Occidental naman nangin madinalagon kag madinuagon ang selebrasyon sang Pinda Flores Festival 2023 sa San Carlos City. 5 ka contingent ang nagpasakop sa street dance competition kung sa diin ginpasundayag ang maragtas, kultura kag tradisyon sang San Carlos. Gindeklara nga champion ang Tribo Yusgara. Siyempre, nagdugang ang duag sa selebrasyon sang nagbonding na sa Kapuso Fans Day. Sanday Bubay, Shire Diaz sa Giay Guzman nga pareho nga nag-sing and dance sa Center Mall grounds. Makitaan ang mataas nga energy ag all-out nga support sang fans sa nagwa ng ilang mga idolo. Dubdob sa masunod nga Kapuso Fiesta upod ang inyo paborito nga Kapuso Stars. Sampol sang asteroid Bennu ipakita na sa publiko sa isa ka museum sa Washington. Celebrity chef nagpanguna sa pagpanagtag sang pagkaon sa linibo na apektado sang Hurricane Otis sa Mexico. Si Julius Belacaol nakatutok. Pwede na makitaan sang publiko ang pinasay nga sampol sang asteroid Bennu nga gindala sa kalibutan sang NASA matapos ini ang ginbuksan sa National Museum of Natural History sa Washington, USA. Sang September, sang nakolekta sang OSIRIS-REx spacecraft ang mga sampol. Kag nadiskubrihan ngayon may mataas nga kaundan sang carbon. Lakip na ang clay mineral nga may deposito nga tubig. Mga ingrediente nga importante sa pagdevelop sang kabuhi suno sa NASA. Upod sini nga gina-display ang scale model sang OSIRIS spacecraft kag ang rocket nga nagdala sini.
Isa ka non-profit group nga ginapangunahan sa celebrity chef nga si Jose Andres ang nagapanagtag sang pagkaon sa linibo ka mga pumuluyo nga apektado ni Hurricane Otis sa coastal city sang Acapulco sa Mexico. Suno sa senior management for Latam nga si Fatima Castillo, ang grupo ang nagapreparar sang linibo ka pagkaon sa tagsa ka adlaw kag ginapanagtag sa estado. Si Jose Andres ang kilala sa pagpabantog sang tapa sa Amerika sang 1995. Ang iyan non-profit nga grupo ang gintukod sang 2010 para magresponder sa kakulang sang pagkaon sa Haiti. Julius Bilacaol para sa GMA Regional TV, Early Edition. Mga puso, wala na sang pinaka-insakto nga description sa mga Boy Scouts, kundi laging handa, alerto, permi preparado para magbulig sa iban nga tawo. Matudi na Adrian, sunugan sa British Scout movement founder nga si Robert Baden-Powell. A scout is never taken by surprise. He knows exactly what to do when anything unexpected happens. Ini ang pwede taman maangot sa sahi isang paghanas nga ginaagyan sang mga scout kag ila man determinasyon nga mapasanyog ang ila pisikal kag mental nga kapasidad. 48 days to go! Pasko na! Madaming salamat sa pagtutok na isama sa GMA Regional TV. Early edition, updanay kitali Lunes, tugto Biyernes. May munyo malantaw aton nga episode sa www.gmaregionaltv.com kung mag-subscribe sa aton official YouTube channel, GMA Regional TV. Ako si John Sala. Ako naman si Eden Prietos, bugos ang puwersa para sa mas dako nga misyon, kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod. Good morning, mga kapugso!